Naku mga kababayan, matindi ho ito dahil pinaiyak ni Attorney Glinchong itong si Terry Ice Ridon. Kasama na nga mga kababayan itong si Joel Chihuahua. At dahil nga mga kababayan, si Attorney Glinchong na ang nagsilbing tagapagtanggol ni Vice President Sara Duterte sa social media. Ngayon mag-iiyakan dito si Terry Ice Ridon at itong si Joel Chihuahua. Eto mga kababayan, pakinggan ho natin si Attorney Glenchong. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, sa ating mga kababayan po sa ibang bansa, magandang araw po sa inyo. Gusto ko pong i-share sa inyo yung rebuttal ko kina Congressman Chua at Congressman Ridon dahil meron silang maraming sinabi tungkol doon, tila galit sila na yung cash on hand at cash in bank ni Inday Sara ay nandoon pala sa other personal assets. Just as I said nung last 2 nights ago nung nag-live ako. So sagutin natin to, pabulaan na natin sila. Sabi ni Congressman Chua, the AMLC records have shown that Vice President Sara Duterte is a billionaire. Mukhang nainggit siya. It is an undisputed fact, not based on mere testimony, but on official documents and government records. Nako mga kababayan, ito matindi ang mga gagawing nga pagpapaliwanag ho dito ni Attorney Glenchong mga kababayan. So ito, pabulaan na natin to mga kababayan. Nung sinabi ni Congressman Chua na bilyonaryo si Vice President Inday Sara. Tulad ng sinabi ko, yung 6,770 million na paulit-ulit nilang ginagamit para siraan ang ating Vice President reflects the total transactions. Ayun naman pala, total transaction pala ito mga kababayan. Ito yung total ng lahat ng deposits at withdrawals sa mga bank accounts nila. So, dinagdag nila. Kung ano man yung dineposit, ano man yung withdraw, hindi iminainos nila. Inad yun. Ay, matindi pala. Kaya naman pala umabot ng 6.77 billion mga kababayan. 6.77 billion pesos. Covering a period of 20 years. Oh. 20 years yan ha, from 2005 to 2025. So kung i-divide po natin yung 6.77 billion ng 20 years, yung taunang total transaction is only 338.5 million. Hindi umabot ng 1 billion. So, on that score pa lang, hindi mo na pwedeng sabihin bilyonaryo si Inday Sara. Ibig sabihin pala nito, talagang gumagawa lang sila ng kasiraan ni VP Sara Duterte? Because yung 6.77 billion, pag dinivide mo ng 20 years, ang annual total is only 338.5 million pesos. Million, hindi billion. So, nasaan yung sinasabi nilang bilyon? So, on that score pa lang, mali na si Congressman Chua. Pangalawa, yung 6,770 million covers 630 covered transactions at 33 suspicious transactions. Tulad ng sinabi ko, pag sinabing suspicious, hindi ibig sabihin kurakot yan. Pag sinabing suspicious transaction, hindi mo sinubmit yung financial, trade, or justification kung bakit ka nag-transfer ng malaking amount above 500,000 pesos. So it does not mean na ninakaw mo yan. Kulang lang ng dokumento. Tama nga yun. Kulang lang ng dokumento. At kaya naman nila ginagawa yung hearing sa Committee on Justice para sirain lang talaga si VP Sara Duterte. Halatang halata naman yan. They label it as suspicious. Anyway, yung 630 plus 33 is 663. I-divide mo yung 6,770 million by 663 transactions. Ang average amount per transaction is only 10,211,000. Ay grabe mga kababayan. Ang baba pala. Tapos sabihin nila bilyones. Again, walang billion dyan. Oh, imagine 6.77 billion divided by 663 transactions in all. Ang average amount per transaction is only 10,211,000 pesos.
Grabe, 10,211 pesos. Imposible yung sinasabi ho nilang 6.77 billion, no? Grabe. Grabe silang manira kay BP Sara. Walang bilyon dyan. Again, mali si Congressman Chua na sinabi niyang bilyonaryo ang Vice Presidente. Pangatlo, tingnan po ninyo uli yung sa GMA na the maximum amount ng total transactions, yung pinakamataas is in 2009. 704,928,000. Again, hindi umabot ng bilyon. Isang taon na yan na nagdagdag ng mga deposits at withdrawals ng AMLC. Hindi sila nagmaminus, nagdadagdag lang sila ng nagdadagdag. Ibig sabihin nito mga kababayan, kung sino nagpalabas nitong dokumentong ito, dapat talagang himas-rihas talaga. Mga sinungaling eh. So, yung 705 million, again, hindi umabot ng 1 billion. Again, mali si Congressman Chua. So, in fact, yung 705 million, yung pinakamalaking transaction sa isang taon in 2009, pag dinivide mo ng 261 banking days, ang kailangan mo lang is 2,701,000 para ma-replicate mo yan, yung transaction na yan. Mag-deposit ka ng 2,701,000 today, i-withdraw mo bukas, every single day, yun ang gagawin mo for 261 banking days, ang kalalabasan, 705 million. May diniklara si Inday na 2.8 million. Ipasok doon. Explain niya yun. 2.8 million is enough to... Sa tingin ko hindi yan i-explain sa Committee on Justice mga kababayan. Kasi nga, ang gagawin lang talaga nila ay paninira lang talaga kay BP Sara Duterte. Yun ang totoo. Replicate 705 million in transactions. Mag-deposit ka lang, mag-withdraw ka lang ng 2.7 million every day. Aabot ka ng 705 million. Again, hindi umabot ang billion. So maling-mali yung contention ni Congressman Chua na bilyonaryo si Inday. It's not fair to her. Kasi kung titingnan mo, paano naging undisputed fact yan? Based on official documents. And the official documents tell us na hindi billion ang pinag-uusapan natin dito. The money that was used to transact, to deposit and withdraw is not and does not amount to 1 billion pesos. So dapat imbestigahan din ito si Chihuahua mga kababayan at ito si Terry Ice Ridon. Tingnan din natin kung magkano yung cash in, yung cash flow sa kanyang bangko mga kababayan. Panigurado, bilyonis na rin ho ito. Hindi lang bilyonis, baka trillion pa mga kababayan. Ang average per year, 338.5 million lamang. You only need 10,211,000 to replicate 6.77 billion over 663 transactions. Kailangan mo lang ng 2.7 million para maabot mo yung pinakamalaking amount in 1 year, in 2009. So walang billion pinag-uusapan dito. Maling-mali si Congressman Chua. You know, if you insist on that view, Congressman Chua, that would be utterly misleading. Hindi lang utterly misleading, but that would be malicious. Hindi lang basta malicious, kundi talagang dapat kasuhan itong mga naglabas ng dokumento. Fake news ho sila. Paninira lamang ho ang ginagawa nila dyan sa Committee on Justice. To accuse the Vice President of being a billionaire, when in fact, the documents, the government records, records do not support it. Ang pangalawa, ito si Congressman Ridon. Sinabi niya, nagalit siya, na na-explain ni Vice President Sara na yung cash on hand at cash in bank nasa other personal properties niya. And this is what I also said noong Webes ng gabi. Nang nag-live ako, sinabi ko, posible yung cash in bank at cash on hand nandoon sa other personal assets. Kasi nga, sabi nga ni Congressman Ridon, implausible. Hindi kapanipariwala. It undermines wealth disclosure guidelines requiring transparency. And most of all, sinabi niya, betrayal of public trust. Isineswak talaga niya doon sa
impeachable grounds for impeachment. Kasi di ba, betrayal of public trust is a ground for impeachment. Sinaswak talaga niya yung story niya doon. Anyway, sagutin natin yan. Ang ginagawa lang kasi ni Redon, mga kababayan, puro lang talaga paninira. Wala naman kayo nakikita at naririnig sa kanyang purong good news o kahit isang good news man lang, mga kababayan, kundi puro negative at paninira. Makaganti lang sa ginawa sa kanya ni dating Pangulong Duterte. Tinanggal ba naman siya sa pagiging official sa Urban Poor? Tulad na ng sinabi ko noon sa unang live ko, cash is legally classified as personal property. Yung cash, legal yan. Ang definition yan is personal property. Bakit? Because it is movable. In fact, there are two kinds of personal properties. The tangible and the intangible. The tangible, yun yung nahahawakan mo. Cash on hand. Cash. So, ibig sabihin nito, wala talaga. Talo pa rin itong si Terry Redon at saka si Joel Chihuahua, mga kababayan. And is a tangible personal property. Nahahawakan mo. Cash in bank, hindi na siya tangible kasi ang pera nandun sa bangko. Intangible personal property. Ay baka absent si Congressman Redon nung diniscuss ng kanyang professor ang nature ng cash as personal property. Kaya nagkamali-mali siya ngayon. Naturingan ba namang abogado, mga kababayan, si Joel Chihuahua? That's the pinaka-innocenting explanation. Absent siya. Baka nangahoy siya doon sa bukid. Oh. Kaya, that's my explanation, ha? A cash is legally classified as a personal property. Walang mali dyan kung ilagay mo sa other personal assets. Putting cash on hand or cash in bank in other personal properties in the SALN does not break any law. Walang batas na nilabag si Inday Sara dyan kung nilagay niya sa other personal properties. Thus, because of that, wala siyang nilabag. It is reasonable. It is probable. It is not unbelievable. So mali siya doon na sinabi niyang implausible, unbelievable. It's believable perfectly because cash is classified as personal property. And then, pangalawa, Section 8 of Republic Act 6713. Republic Act 6713. Ito yung Code of Ethical Standards of Public Officials and Employees. Section 8, letter A. Nandun yung kung ano yung ilagay mo sa SALN. Letter A na malaki, letter A na maliit. Real properties. So sinabi niya, ilagay mo yung real properties mo dyan. Letter B, personal properties. Letter C, all other assets. Sinabi niya, all other assets. Kasama na niyan, investments, cash on hand, cash in bank, stocks, bonds. Pwede niya sinabi na, i-separate mo, ihiwalay mo. Walang sinabi ang batas na So, ayun naman pala, mga kababayan, hindi naman pala nakalagay sa batas. About that. Sinabi lang niya, real property, personal properties, all other assets, including investments, cash on hand, cash in bank, stocks and bonds, and the like. So, walang sinabi ang batas, ha, na ilagay mo yan separately. Yun ang ginigiit ni Redon, Dapat nilagay mo yan separately. Wala namang sinabi ang batas. Republic Act 6713. In fact, tingnan natin yung forma ng SALN na finil up ni Inday. Ang pinagbabasayan ko yung December 31, 2024 na SALN. Ang nakalagay sa SALN, number 1A, real properties. Pangalawa, 1B, personal properties. Walang 1C. Number 2, liabilities. So, dalawang classification lang ang nilagay ng SALN. Ang unang classification, real properties. Pangalawa, personal properties. Walang pangatlong all other assets. Siyempre, saan mo ilalagay? Yung cash. Dito mo ilagay sa personal property. So, siniparate lang niya other personal properties. Kasi wala namang all other assets na classification sa SALN. Dalawa lang ang classification sa SALN. Real properties, personal properties. Yun naman pala, mga kababayan. Wala ho kasi tayong ganyan, mga kabayan, no? Baka
Itong dinideklara nila o pinapakita nilang kasiraan ni Vice President Inday Sara Duterte, mas doble, triple pa ho. Mas maganda nga talaga mga kababayan, ilabas din nila ang kanilang mga bank account, kanilang mga salin, lalong-lalo na itong si Terry Ice Ridon, itong si Joel Chihuahua, itong si Jinky Luistro, mga kababayan, si Benny Abante, ilabas ko nila lahat yan para maging fair naman. Di ba mga prosecutor sila, dapat maging isang ehemplo ho sila para sa kanilang mga kasamahan dyan sa Kongreso. Tama naman, nilagay ni Inday sa other personal properties ang cash in bank at cash on hand. Because yun yung tamang paglalagyan sa salin. Dalawa lang naman. Alam, gagawa siya ng pangatlo. Yung pangalawa, liabilities na, pagkakautang. Pangatlo. At ito ang mahalaga. Hindi porket sinabi ni Congressman Ridon na betrayal of public trust yan, i-betrayal of public trust na. Hindi naman siya ang konstitusyon. Lalong-lalo pa, hindi siya ang Supreme Court. In fact, absent nga siya nung diniscuss yung cash, yung nature ng cash Kasi Ang lupit mga kababayan ng banat ni Atty. Glenchong. Absent pala itong si Ridon Mas matindi pa siya sa Korte Suprema. hindi niya naiintindihan Okay, I'll refer you to Gonzales III versus Office of the President et al. Dito dinefine ng Supreme Court kung anong ibig sabihin ng betrayal of public trust. Babasahin ko para hindi tayo magkamali. The Constitutional Commission, ito yung nagbalangkas ng ating konstitusyon, sumulat, eventually found it reasonably acceptable for the phrase betrayal of public trust to refer to, ito na yun, acts which are just short of being criminal. So ito yung mga acts na hindi criminal. They fall short of being criminal. But constitute gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, inexcusable negligence of duty, favoritism, and So makinig kayo dito mga kababayan, ito ho ay mas magandang malaman ng sambayan ng Pilipino. Itong patungkol ho sa sinasabi dito ng Korte Suprema patungkol sa isang naging case. exercise of discretionary powers. Hindi pwedeng yung betrayal of public trust will just be up to you or my own definition. Or in this case, the definition of Atty. Ridon o Congressman Ridon. Hindi naman pwede. We are a government of laws. So meron dapat tayong standard. Ito yung standard ng constitutional provision na betrayal of public trust. Hindi pwedeng, kaya porket sasabihin ni Ridon na betrayal of public trust, hindi pwede. Now, ngayon, tingnan natin. Yung paglagay ng cash on hand or cash in bank sa salin under other personal properties, does it constitute gross faithlessness against public trust? Walang gross faithlessness dyan. Because in fact, justified siyang ilagay yan sa other personal properties because cash is defined properly in law as personal property. Yung salin, walang specific na nilagay doon na ilagay mo yung cash. Ang dalawa lang nilagay, real property, personal property. Personal property ang cash. Tama yung pagkalagay niya. So walang gross faithlessness against public trust. So yan naman mga kababayan, napakalinaw ng mga sinasabi ni Atty. Glenchong patungkol ho dito sa betrayal of public trust na sinasabi nito mga Committee on Justice, ito mga prosecutor. Yung paglagay sa ng cash sa other personal property, hindi siya tyrannical abuse of power. Hindi siya inexcusable negligence of duty. At lalong hindi siya favoritism. Wala siyang pinapaboran dyan. At hindi siya gross exercise of discretionary power. So in other words, yung paglagay ni Vice President Sara Duterte ng cash on hand at cash in bank, nilamp niya together sa other personal properties does not fall under the standard definition of betrayal of public trust. Ayan mga kababayan, malinaw na malinaw ho ang paliwanag dito ni Atty. Glenchong. Pero kahit malinaw na malinaw ho yung paliwanag dito ni Atty. Glenchong, panigurado ito pa rin ay susuplahin itong grupo ng mga buwaya dyan sa Committee on Justice mga kababayan. So ngayon,
Mali si Congressman Ridon. Mali si Congressman Chua. Hindi bilyonaryo si Vice President Sara Duterte. Bilyonaryo lang sa kanilang paningin because ginigiit nila at gusto nilang tanggalin sa pwesto. At hindi lang gustong tanggalin sa pwesto, kundi sirain ng sirain mga kababayan nang sa ganon, pagdating ng 2028, wala ho itong tsansang maging presidente ng Pilipinas. Yan ho ang gusto talaga at ang plano nito mga buwayang congressman. Without proper justification. Ganon din si Congressman Ridon. Pinipilit niya na betrayal of trust, public trust. Kita naman natin, hindi siya pasok sa definition of the legal definition of betrayal of public trust. Hindi porket sinabi niya na betrayal niya. No. So yun lang gusto kong i-share sa inyong mga kababayan. Kailangan nating sagutin sila because I find it grossly unfair na pinipilit nila lang yung kanilang views when the data, the records are susceptible of a different interpretation. And because impeachment results in removal from office, then yung quantum of evidence should be guilty beyond reasonable doubt. Dapat mabigat yung quantum of evidence. And kung the document, the data is susceptible of a different interpretation, it should be interpreted in favor of the Vice President. So puputulin ko na lang mga kababayan dahil pinapatay na naman yung signal ko ni Lisa Marcos o ni George Garcia. Ito yung dalawang evil people in the world. So muli maraming salamat hanggang sa susunod. So yan nga mga kababayan, ang naging paliwanag ho dito ni Attorney Glenchong dahil itong pinapalabas ko ni Joel Chihuahua at ni Terry Ice Ridon, mga kababayan, ay sinasabi na talagang bilyones si Vice President Inday Sara Duterte. So hindi nila kinompute, basta nagbase lang sila doon sa dokumentong ibinigay sa kanila. Hindi ko alam mga kababayan kung binigay sa kanila o medyo one day before binigay ho sa kanila, tiningnan nilang mabuti, ay sabi nila mukhang makakalusot ito kasi pag kinompute yung inflow at saka outflow mga kababayan ng pera ay milyon lang kalalabasan. So ang ginawa ho nila mga kababayan, pinagsama nila para maging magmukhang bilyones. Grabe. Yung 1,000 mo, posible kapag nilabas ko yun sa cash inflow at saka cash outflow mga kababayan, ay posibleng umabot ho yun ng 10,000 hanggang 15,000. Depende ho yun sa pag-cash in at kapag withdraw mo ng pera. So yun, pinagsama ho nila. Ngayon, bistado ho ang galawan nito mga congressman, nito mga buwaya dyan sa Committee on Justice. Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo dito? Nako, nagkakabuki ka na. Sino kaya ang susunod? Sino kaya mga kababayan ang susunod ng makakasuhan? Kasi balita ko, itong mga naglabas nitong dokumento galing sa AMLAC ay kakasuhan na. At itong ibang mga naglabas din ito ay sa tingin ko parang yung AMLAC yata mga kababayan mukhang kakasuhan dahil naglabas sila ng ganitong dokumento. So hindi ko lang sure kung ayan, malalaman ho natin yan sa mga susunod na hakbang, susunod na araw dahil gagalaw at gagalaw ang defense team ni Vice President Inday Sara Duterte dahil hindi yan papayag na basta nyo lang babuyin ang kanyang pangalan, no, sa House Committee on Justice nang walang kalaban-laban. Iniimbitahan nyo nga pero hindi nyo naman bibigyan ng pagkakataon na madepensahan ang kanyang sarili. Kumbaga, papupuntahin mo lang sa Congress, tatanungin ng kaunti, hindi mo pagpapaliwanagin. Kapag nagpapaliwanag, puputulin mo, syempre, dahil gusto lang ng mga congressman, ng mga buwayang ito, mga kababayan, nasiraan lang talaga yung ating Vice Presidente Inday Sara Duterte. Yan ang katotohanan.
Grabe, ang titindi ho nila ngayon.